Nagtataka ako sa kwento nitong si Deo Hanito Balbuena o mas kilala sa pangalang Diwata. Nakalagay doon sa warrant, ang complainant ko is SSS. Hi everyone! Mainit na naman ang naging eksena sa Senado matapos banatan ni Senator Raffy Tulfo ang SSS. Distinguished colleagues, I speak before you today on a matter of personal and collective privilege. Before I begin, allow me to show a short video. Sa pagdinig, hindi napigilan ni Senador Tulfo na questionin ang ilang proseso ng Social Security System o SSS, lalo na umano sa mga reklamo ng mga miyembro. Ayon sa kanya, maraming kababayan ang nahihirapan at nadidismaya sa sistema. Diretsahang tanong ni Tulfo, bakit tila mabagal ang aksyon sa mga hinaing ng taumbayan? Giit niya, dapat mas pabilisin at ayusin ang serbisyo dahil pera ito ng mga miyembro. Ligtas po kami manggagawa na kinakaltasan ng mga benepisyo na hindi inuulog. Pati ang mga loan namin, attorney, isipin nyo, simula July, pera namin na pinagpaguran, imbis sa pakikinabangan ng pamilya namin, sa kanila na pupunta. Di ba kung inuulog sa inyo eh. Kami apektado rito. Dapat po, bilisan nyo. Kasi baka sarado na company namin, hindi na namin mahabol. Opo. Dahil hindi na namin alam kung anong gagawin namin eh. Kunyari na lang, ininsulto kayo, pinunit yung demand letter nyo. Anong susunod na gagawin nyo, ma'am? At ano po yung penalty? Ang akusado po ay ayon sa aming batas ay pinagbabayad po ng 5,000 pesos up to 20,000 pesos. Samantala, inaasahan naman ang paliwanag ng SSS sa mga isyong ibinabato laban sa kanila. In my almost 30 years in public service in media, broadcasting, and here in the Senate, walang araw ang lumipas na walang lumapit sa aking programa at opisina tungkol sa problema ng ating mga laborers. Wala o kulang na pasweldo at kontribusyon sa SSS, PhilHealth o Pag-ibig. Itong SSS, PhilHealth at Pag-ibig ay may mga mahalagang benepisyo. Ang SSS ay panangga ng mga empleyado sa mga di inaasahang mga pangyayari at para maibsan ang pinansyal na pangangailangan sa pagtanda ng ating mga kababayan. Ang PhilHealth naman ang inaasahan ng ating mga kababayan tuwing sila ay nagkakasakit. At ang Pag-ibig naman ay nagkakaloob ng mga housing loans, short-term loans, calamity loans at kasangkapan upang makapag-ipon para sa kinabukasan. Kapag itong mga ito ay hindi nabayaran, kawawa ang mga manggagawa. Pag dumating ang panahon na kailangan nila ang mga ito. Tumatanda na walang pensyon o kapag nangangailangan ng pera, walang mahiram sa pag-ibig. Samantala, ang di pagkolekta ng tama ng PhilHealth ay nagiging dahilan kung bakit hindi napapalawak ang serbisyo sa ilalim ng universal healthcare natin. Kaya naman, tuwing may nakakarating sa akin ng mga ganitong reklamo, agad kong tinatawag ang pansin ng mga ito upang singilin ng maayos ang mga employer. Ang pinagtataka ko, bakit parati na lang ganito? Parating may mga nakakalusot na kumpanya at kailangan pang lumapit sa aking programa upang maningil sila. Ito ngayon, Mr. President, nagtataka ako sa kwento nitong si Deo Hanito Balbuena o mas kilala sa pangalang Diwata. Ang nag-viral na may-ari ng parisan dito sa tabi lang ng Senado. Siguro lahat tayo alam kung nasaan siya dati. Nakapwesto. Mula sa pagiging palaboy, umasenso siya dahil sa nag-viral na parisan. Pero magmula noon, manabi na ang nangyari at tuluyan nang nagsara ang parisan niya at nagpa-declare na siya ng bankruptcy. Itong nakarang linggo, siya inaresto dahil sa hindi pagrehistro at pagbayad ng SSS. Panoorin po natin ang isang maikling video. Ang nakalagay doon sa warrant, ang complainant ko is SSS. Nakulong ako ng kulang-kulang 24 hours. Ang kaso ko ay hindi ako nag-comply. Tapos yung mga tao ko guys, walang requirements. Pumasok lang sa akin at saka arawan. Sa kabila ng pagtulong ko, yun lang naman intention ko, makatulong ako at siyempre makatulong ako sa ibang tao, lalo sa sarili ko at siyempre sa pamilya ko. Yun lang din pala magiging dahilan para makulong ako. Na sana kung mandatory man to or batas man talaga siya, sana naman tulungan nyo kami na
maayos to. Sana naman hindi ito applicable sa kagaya naming nagsusurvive lang, panabla-nabla lang para makakain lang ng isang araw. May pagkakamali talaga si Diwata at pinagsabihan ko po siya. Pero ang pinagtataka niya ay wala naman daw siyang mga empleyado na nagreklamo sa SSS. Dahil daw alam nila ang mga tao niya na maliliit na negosyo lang sila. At may nakarating sa kanya na naghahanap itong SSS na mga pwedeng magreklamo laban sa kanya. Tinuturuan sila paano mag-file ng complaint. Maraming ganito sa ating mga kababayan. Mga maliliit na negosyo na walang sapat na kalaman sa mga business compliance sa ating mga batas. Naalala ko po ang isa pang kaso na nakarating sa akin. Isang 71-year-old na lola na kinulong din dahil hindi sa pagrimata ng SSS contribution, pag-remit ng SSS contribution ng isang kooperatiba. Napag-alaman namin, hindi naman board of director itong si lola at isa lamang siyang miyembro. Ang masama pa ay walang record ng summons na pinadala sa kanya. Inimbestigahan na nangyari at walang malinaw na leadership ang kooperatiba at minalas itong si lola at siya ang dinawit ng SSS sa kaso. Ang di ko po maintindihan ay bakit ito maliliit na mga negosyo tulad ni Diwata at ni Lola ay kaya naman palang huliin at singilin ng kusa kahit wala nagreklamo na empleyado. Pero libo-libo pa din ang mga manggagawa na di natutulungan ang kanilang mga hinaing sa kawalan ng benepisyo. Itong kay Diwata, wala siyang kinaltas at walang nirehistro ng mga tauhan. Pero ang ibang malalaking kumpanya, nakarehistro, nagkaltas, pero binulsa at di nag-remit sa SSS, hindi nakasuhan at hindi nakukulong. Bakit itong mga empleyado kailangan pang lumapit sa akin para makasingil sa kanilang mga employers? Tulad ng mga security agencies na parati na lang nilalapit sa akin. Bakit di sila masingil ng SSS? Pilal to pag-ibig. Dahil bang may-ari ng mga agencies na ito ay dating mga retired o active military o colonel o general? Bakit ang mga kumpanya ng mga daming empleyado hindi kusang nasisilip at nasisingil? Tulad ng patayan na nabisita ko sa Silang Cavite, 71 na mananahi, walang pasweldo at kontribusyon sa SSS, pero despite that, hindi man lang sila kinasuhan ng SSS at hindi man lang kinulong ang may-ari ng patahian. Sa huli ang tanong, may pagbabago nga bang mangyayari? Ano ang masasabi ninyo dito? Mag-comment po kayo ng inyong opinyon at maraming salamat sa panunood.